Hello guys, for today's miniserye ay nakapabook pala kami ng beauty care, kaming dalawa ng aking mister. Nga niya ay bago kami lumipad papuntang Pilipinas ay kailangan daw marelax-relax daw muna yung aming kamukhaan. Saka nga ako na bakit siya nagpabook ulit nito na hindi naman ako galit. Alala nyo last time nagpabook siya nito dahil nga nag-aaway kami ng mga ilang weeks. Sabi nga niya sa akin ay dadalhin niya ako sa psychiatrist dahil kulang-kulang daw ako. Yun na kayong nangyari guys, pero dinala niya ako sa beauty salon. Of course, gabi na pala dito at bukas pa pala ay yung aming appointment sa aming pa-beauty care expression. Kaya itong mga chikiting patrol ko ay niligo ko na. Isang ligo lang yung binigay ko kay Lily kasi si Matiti gusto na yung mag-hyper doon maglaro sa loob ng bata. Time na binabihisan ko nga ito si Indayon ay minamassage ko yung kanyang tuhod kasi nga sabi ng mama ko, gusto mo daw lumakas yung tuhod ng iyong anak ay kailangan nyo daw hilot-hilutin. Basta hilot-hilutin mo kada buntag, I mean every morning. Sa akin ay hinahilot-hilot ko si Lily every time na nililigo ko siya or kaya kanang nag-change ako ng diaper. Ako na nga tong pinatulog si Indayon kasi nga si kuya ay nandoon pa sa bata. And of course, kinaumagahan kami ding dalawa ni Lily yung unang nagising. Gusto ko mag-CR, dinala ko rin siya dito sa aming CR. Si Matiti ay tulog pa pala at gumising siya. Mga after 1 hour naming bumaba ni Lily sa baba. And mga around 8 AM ay inahatid na siya ni tata sa school niya kasi this day din pala merong si tata yung problema niya sa elbow guys, bumalik na naman like sumasakit. Nagpapaterapi na naman siya ulit. Alam nyo, nagkakatanda si tata, marami na naman siyang dinadamdam na kung ano-ano sa kanyang katawan. Of course, habang si tata ay nasa labas pa, nag-prepare na din kami ni Lily for to go mamaya. Tingnan ni tata galing sa kanyang therapy, ay sabi nga niya ay mag-work muna siya saglit. Kasi marami daw nag-i-email sa kanya na kailangan na daw isubmit yung ganito, ganyan. Kaya ayun na nga, pinabayaan ko na siya doon, hindi ko na siya dinestorbo. Intindihan ko rin naman na busy si tata these days kasi malapit na talaga yung aming flight going to America, Charis. Pilipinas, uy! Ginawa ko habang busy pa si tata ay nilagay ko na to si Lily sa car seat niya para ako mapagkamala ni tata na ako yung late. So na din kami guys, pagtapos bumaba ni tata, pinakuha ko na si Lily sa kanya at nilagay niya na sa car. Then here na nga, on the way going to the Ladi-da-Ladi. Guys! So, ito na pala yung aming last facial care expression. Charis. So, dyan tayo magpapa-beauty. Okay, baby, it's your time now. You have 1.5 hour free without baby. Go. Guys, I left Jerlyn for 1.5 hour there in this company to her beauty face, and I go back to our small Lily. She sleep in the car. Oh, I hope so she sleep. Now I have 1.5 hour with Lily. I go home, little work, and after 1.5 hour I need to go back and my turn. Jerlyn, you know, tell me, go make something with your face. Bago ka pala magsisimulang magpa-beauty care ay kailangan mong mag-bold star, Charis. Yung upper lang naman guys, kailangan mo siyang bigyan ng space kasi kailangan nilang galaw-galawin yan. Ayan, massage at first. Nga ako kasi last time hindi ako minamassage ni ate pero itong ate na to nagmamassage talaga guys. This time pala nagpa-add ako ng isang machine. O diba? Sana all nag-a-add na. Nagtanong kasi siya, nag-offer siya ng something else kaya gin-rub ko na kasi minsan lang to. Pansin ko kasi sa aking mga skin marami yarn. Yung skin ko ay napaka-dry din. Sabi niya is kung dry ba yung skin ko ay meron siyang i-offer na machine. Kaya ayun, ginarab ko na agad. 1.5 hour nga pala kaming nagkukwentuhan. Nag-ano siya sa aking face guys. Pero napakatukative niya guys. Ako ay ma-relax. Ay hindi ako nakaka-relax. Bitaw, hindi ako nakaka-relax this time kasi napakatukative ni ate. Pero dahil ako ay marites. Hala, ay nakapag-marites din ako guys. Kahit gusto kong matulog. Pero sabi nga niya ay napaka-strong ko daw dahil pumunta ako dito sa Poland mag-isa. Tanong-tanong siya kung ano, alam niyo, nagtatanong siya ng mga bagay-bagay. And of course, nagtanong din ako ng mga bagay-bagay sa kanya kung ilan na yung anak niya. Sabi niya, isa lang guys. O diba, minarites ko rin sa inyo. Sa pa guys, after nga ng 3 years silang pagsasama ng kanyang asawa ay nawala na. Separated na sila guys. I mean, divorce. Siya nga ako dahil that time is maliit pa yung kanyang baby. So, meaning kahit meron ka pang anak or maliit pa yung anak niyo is
It doesn't matter, maghihiwalay pa rin kayo. Iba din pala talaga dito, guys. Gaya sa atin dyan sa Pilipinas, magsasabi na, oh, hindi pwede kaming maghiwalay kasi maliit yung anak namin, kawawa. Kahit binubagbog na yung asawa or yung asawa ay lasinggero, kung ano-ano pang ginagawa sa buhay na nakakasama sa inyong relasyon, ay talaga makikipagmartir ka talaga sa kanya dahil alam nyo yung ano sa atin is ayaw nating yung anak natin ay walang papa, ganun. Pero sa totoo lang, guys, ay meron pa rin namang papa yung anak nyo. Like dito, si Alex, kung hindi nyo alam, is anak yan sa kabilang bundok. Of course, hindi ko naman pinagkakait yan kay Alex yung papa niya na si Mikal kasi papa niya naman talaga yan. Bakit? Saan na lang na tayo napunta? But lesson learned, guys, is kung nasa relasyon ka na ayaw mo, edi pakawalan mo na ganun. So, na mabilis lang magsabi, no? Pero why not think about it 100 times? Like, kung binubugbog ka man or alam nyo yung nasa toxic ka na relasyon, pwede ka namang tumakas. Ako nang magbigay sa inyo ng iba pang mga chismis, no? Dito na tayo ulit sa aking facial care beauty expression. Una pala yung sinabi ko sa inyo na inad ko, like last time wala to siya, pero ngayon yung additional para sa aking skin moisturizing. Diba? Sana all. Nga after nito ay hindi na ako dry. Wet yarn. Tapos nga niyan ay pininturahan na ni ate yung aking kamukhaan kasi nga yun daw yung proseso. At of course, sabi nga niya dahil ako ay marites, ay may free massage daw ako today. Sana all. Hindi daw to lagi nilang ginagawa sa kanilang customer, pero gagawin niya daw sa akin dahil marites akin. Tapos nga ng massage, ito na yung mukha ko. Sana all. December rin, but hindi na siya dry, guys. Maganda siya tingnan. Pero may panibagong pintura na naman tayo, pero makapal talaga siya na pintura, guys. Kaya lumabas si ate, kumuha muna siya ng kailangan niyang gawin. Ito na nga yung room ko kung saan ako nagpa-imbalsam. So guys, malaki-laki to siya na room, hindi gaya last time. Aksing sana siya, makakatulog sana ikaw, pero ikaw ay marites, wala, gasigara ang mata. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo na pintura, napakakapal niya. Last time ay kulay green, ngayon ay kulay yellow na naman, para naman tuloy tae ito nilagay sa mukha ko. Ano nga siya sa akin kung anong gusto ko, malamig ba or mainit? Sabi ko malamig. Virgin yan. Ko pa kasi na-try yung mainit, kaya sa malamig na lang ako. Last time kasi malamig, hindi rin nagtanong si ate kung meron ba akong choices. Mabuti to siya, nag-aas siya sa akin. Ako nakarelax last time kasi yung aking taga-ukit ng aking mukha. Yung taga-ganto ko, guys, ba ay hindi siya marunong mag-English. Kaya ito yung bago ay marunong siya mag-English, guys. Kaya napakamarites din. Shock nga ako, bakit niya tinapakan yung aking bibig? Sabi nga niya, ay, kailangan ko na daw tumahimik. My goodness, guys, tingnan nyo naman yan, para na akong ewan. Kaya nga ako, sabi ni ate is for 20 minutes daw akong ganyan. Oh my God, mabaho na naman na yung aking bibig kasi hindi ako makipagmarites. So yun, pag nakatikom lang yung bibig natin ay pag after that ay feeling natin napakabaho na. For almost 20 minutes, ganyan ako, guys. Tingnan nyo naman yan, naka-close yung aking mouth. Anyway, yun na kasi yun daw yung kailangan gawin, kaya ayun na yan. Hindi na ako magrereklamo pa. Then finally, mga after 20 minutes, makabuka ka na talaga yung aking bibig kasi hindi ako pwedeng magsalita habang meron akong pintura sa mukha. It feels good to open my mouth for the first time. Feeling ko 1 year akong natapakan yung mukha ko, guys, na ganun. Uy, nga paglagay niya ay naisip ko, kaya ko ba to? Parang hindi ko naman kaya na hindi mabuka ka yung aking bibig. Uy, but anyway, yun na yung last, guys. At nagbihis na ako kasi sabi niya is 1.5 hour na daw. And of course, kailangan ko nang lumabas at magbabantay kay Lily. Aalis nga pala kami ni Lily. Papunta kami sa mall at maglaroy-laroy lang habang naghihintay kay Tata. And si Tata ay nagwo-work pa pala doon sa bahay. Tinawagan ko na siya. Naghintay ako dito sa loob. Ay kumakain din ako. And of course, nag-request din ako dito ng kape, no? Kasi na gutom ako, guys, for 1.5 hour. Walang kinakain. Ako yung nakaubos ng kanilang chocolate na nilagay doon sa mesa. Kal din kasi tong si Tata. Sabi ko sa kanya, dalhan niya ako ng pagkain. Mabuti na lang ay meron silang tsokolate dito. At ito na lang yung kinain ko. And here it is. Tata arrived after 15 minutes. Prepare na nga siya dahil siya na yung susunod at kaming dalawa ni Lily ay aalis papuntang mall. Yung malaking mall last time ba. Yan ni Tata after nito, guys, na aming session. Sabi nga niya ay hindi daw na-change yung kanyang mukha. The same pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, but at least minsan nakaka-relax kasi siya. Natulog talaga daw siya for 1.5 hour. Hindi gaya ko dahil marites ako ng marites. O diba na, si Tata na yung time niya ay kinuha ko pa. Nagtawag-tawag pa ako. Ngayon na, hindi ako mabuhay na walang kamarites. Marami nagtanas si Tata, uy.